Alden, hinihintay pa rin si Kath, kaya wala pang girlfriend. Kath spotted sa labas, tapos mga bagong post ni Tisoy mga kasembreros. Yan at marami pang items sa vlog na ito. Naglabas pala ha ng behind the scene yung Iratex na endorsement ni Kath mga kasembreros. So dito ay naka-blue yung kanyang suot, tapos yung background. At saka actually yung buong studio, naka-blue siya mga kasembreros. So as part ng kanilang tema or color theme, no? Tapos may green. So green and blue mga kasembreros yung mga kulay dito, no? Favorite color niya, Tisoy ito mga kasembreros. So ito yung time na nag-shoot sila or gumawa ng endorsement video ng dito ng Iratex mga kasembreros. So dito of course na kuya niya John Valle, sina Justin Benitez, sina Dana, and the rest of course no ng kanyang glam team mga kasembreros. So ang galing no, ang daming akala natin simple lang yung mga ginagawa nilang videos, pero behind the scenes ay talagang masabi mong grabe yung preparations, grabe yung kanilang ginagawang acting and so on. So, yung acting, of course, natural na lang yon kay Kath. Pero yung setup talaga ng mga kasembreros. So, parang very short lang na video. Pero mga 20 katao ang nagtatrabaho pala. 20 katao pa lang nagtatrabaho mga kasembreros para matapos lang yung 15-second video, no, 20-second video. So, ganun po yung trabaho no, ng nasa dito advertising advertising industry or showbiz industry mga kasembreros. So nakaka-amaze. So sa vlogging ganun din mga kasembreros, di ba? So parang grabe yung konti lang, parang ang dali lang at saka ang ganda panoorin yung video na or yung vlog na syempre pag educational, no, pero pag yung trabaho talaga nakita mo sa na grabe pala yung trabaho ng ginagawa mga kasembreros. So yun po. Tapos ito si Agam, kasi yung last time na picture ni na Alden at ni Sir Aga Mulak ay may mask pa, no, si Sir Aga Mulak mga kasembreros. Palagay ko inedit ito ni Ma'am Rowena Morales mga kasembreros. So kasi parang tinanggal yung mask niya, tapos nilagyan ng mukha ni Sir Aga Mulak na wala ng mask mga kasembreros. So of course alam natin yung mukha no ni Sir Aga Mulak, pero yun po no, pinost ito kagabi ni Ma'am Rowena Morales. Tapos ito inintriga dito mga kasembreros si Pokwang dahil dito sa post no ng PEP. Sabi niya 1 hour ago, Pokwang is proving to be the box office queen of Cinemalaya 2026. So nagkaroon dito ng of course no, yung fans ni Kath parang sabi na naging si Pokwang na yung box office queen ng yung siguro yung interpretation lang ng iba na box office queen na si Pokwang, tinalo niya sina Alden Richards at saka si Catherine Bernardo, something like that ng mga kasembreros. So nano kasi ito na dito na naisama dito sa article yung of course no pangalan ni Kath mga kasembreros. Sabi base sa unofficial results, yung tatlo ring iyon ang top grossers ng Cinemalaya 2026. Talaga, totoo ba yan? Nakakataka, may friend akong hindi nakanood ng 2 valid IDs at lahat daw sold out pagkunot noon ni Direk Joey. Nakakaloka, Pokwang. So, Pokwang is the new Catherine Bernardo, no, something like that, sabi dito. Nakarelate ang mga tao sa karakter ni Pokwang o Marieta Subong bilang maralitang magsasaka na walang valid ID. Ang galing niya. No, ang galing niya, yung isa na Joy Marquez. So, naloka pagtatapat ni Direk Joey. So, siguro interpretation na iba dito, which is binabash nga si Pokwang dito noon. Kasi ang term dito, may kasi yan sila parang category. So, ang nakalagay lang kasi dito is the box office queen ng Cinemalaya.
natapos 2026. So siguro yung mga movies ng Cinemalaya this 2026, kunwari nakaka-10 na silang pelikula or 20 na na-produce this 2026, ay yun si Pokwang, no, yung pelikula ni na Pokwang, may pinakamalaking income. Hindi yun sa buong cinema or Philippine cinema. So pag sinabing entire Philippine cinema, so buong Pilipinas na talaga yun. At saka yung Hello Love Again kasi 'di ba ay highest grossing Filipino film of all time. So meron din kasi sinasabi na highest grossing Filipino film this 2026, this 2025. So per category sila mga kasembreros. So dito naman na-emphasize naman dito yung Cinemalaya 2026 mga kasembreros. So kung kaya siguro yung iba lang na misinterpret nila na si ano na pala yung bagong box office queen. So hindi po ganoon. So sa Cinemalaya movies lang siya. Tapos siguro exclusive lang ngayong 2026. Yung inclusivity niya ay ngayong 2026 lang mga kasembreros. So hindi yung of all time. Kasi pag sabing of all time, so simula 1970s or 1960s or 1950s nung nag-umpisa yung mga sinihan sa Pilipinas, ay ang Hello Love Again ang may pinakamalaking income na Pinoy mga kasembreros. Kasi di ba yung Avengers Endgame yung may pinakamalaking income, no, na pinalabas sa Pilipinas, na foreigner naman yung Avengers Endgame na 1.7 billion. So ang Hello Love Again ay Filipino, of course, no, tapos 1.6 billion. So yun, dito ay ano lang siguro ito, no, inclusivity ng Cinemalaya movies and then ng year 2026. So ito yung gustong sabihin dito kasi si Pokwang ay medyo binabash no ng iba mga kasembreros na hindi nila gaano naintindihan yung term or yung ginamit na categorization mga kasembreros dito ng mga nagpo-post, no, at saka nagtatag kay Ma'am Pokwang as a box office queen. So, ganun siya. Tapos, si Alden, nag-post pala yung kanyang corned beef, no? CDO corned beef homestyle meals, mga kasembreros, kagabi ng bagong short video, mga kasembreros. Rainy day, time for something warm, sabi niya dito. And comforting. Beefy, juicy, sarap in every bite. So, sabi dito, no, ng caption niya, mga kasembreros. And of course, yung homestyle corned beef, no? Tapos, ito, parang nagkaroon sila ng survey. Kath Denbao, Catherine, no? Yung mas bagay kay Catherine na leading man, mga kasembreros. So, sino ang mas bagay kay Catherine? James Reid or Alden Richards? Ang multimedia prince o ang Asia's multimedia star? So, sa atin, of course, walang duda si Alden. Pero may mga bumoto din naman kay kay James Reid, mga kasembreros, at saka yung iba si Daniel Padilla pa yung kinoment nila, mga kasembreros. Tapos si Kath naman spotted sa labas, no, isa sa major items natin. So nag-post neto ay si Chris, no, mga kasembreros, sa kanyang TikTok account, Chris Chan 0026 yung kanyang so naka-white dito si attorney. Tapos parang may parang nag-uusap silang saglit, tapos ay wala siyang audio, lang music background lang siya, mga kasembreros. Pero yun, no, talagang napakabait at saka spot. Palagay ko nasa set ito ng set ng Someone Someday na bumisita itong si Christian, mga kasembreros. Kasi si Christian ay siya loyal fan ito ni Kath, mga kasembreros. So may isa pa siyang pinost dito actually nung time na nagkaroon ng fiesta ganap si Kath, mga kasembreros, sa Quezon City yata ito, no? Paano ka mahihiya if ganito siya ka-game? So, ito yung time na parang Bangko BPI or Bangko Direct card, mga kasembreros, no? Yung ganap dito ni Kath na nasa siya. Parang Bangko Fiesta na, mga kasembreros. Si Alden may BDO Fiesta, siya naman may BPI Fiesta.
So, ganun siya mga kasambreros. So, solid fan ito ni Kath, no? Si Christian mga kasambreros. Na kung saan ay sobrang game na game siya, no? Tapos ito, nakakatuwa yung pinost dito ni ate. Sabi niya, ako kapag naka-electric fan. Tapos, versus naka-aircon. Yung naka-aircon dito si Kath, no? Doon sa may pagtanggap niya sa Seoul, Korea, no? Mga kasambreros ng Most Outstanding Drama Awards. Way back 2022 pa yata ito, no? Sobrang payat pa ni Kath dito mga kasambreros dahil sa pagpoproblema niya sa kanilang relasyon ni Daniel Padilla at that time. So, pero yun, no? She has totally moved on mga kasambreros. So, ang cute lang ni ate kasi sabi niya, pag naka-electric fan siya, pag naka-aircon si Catherine mga kasambreros. Tapos may isang pinost dito kagabi, ang isang admin ni Kath, no? Itong brand ambassador. If I'm not mistaken, ito yung time na dito, Banco BPI niya mga kasambreros na naka-blue pa siya, no? Yung damit na ito parang yung ginamit niya sa dito sa Pilipinas Got Talent ng mga kasambreros. Pero ito pa parang throwback, pero pinost ito kagabi no? Mga kasambreros. So ngayon ay so na-repost din ang pala ito mga kasambreros. So meron siyang audio. So they complement with each other. And tapos bumati si Kat sa mga tao. Tapos ayun, sa Bangko Maya nga ito. Banco BPI mga kasambreros niya na event. So nagulat ako sa akala ko bago, no? Hindi pala kasi ni-repost lang kagabi ng isang, actually kanina lang, no? Ng isang admin mga kasambreros. So nakakatuwa lang. Tapos si Kath naman, may shinare pa siya na bago yung ating major item. May shinare pa siya na yung bench na pictures niya mga kasambreros 4 hours ago na pinost ng Bench Lifestyle Clothing. So ano nga, no? Si Alden may ganito rin nakaraan Pinost ni Alden yung parang sa kanya yung sa parang jacket, no? Varsity jacket or something. Tapos siya naman dito, no? Ito naman siya, built in classic style, worn with a new attitude, Catherine Bernardo in Bench Originals. Get Bernardo Catholics, boot cut pants, tapos 890 pesos, push-up bra, 399.75, belt naman 329 pesos. Buy official, buy original. Get these products plus more from our official online stores sa Bench mga kasambreros, no? So yan, binibenta ito grabe, no? Model ng ang model ng Bench ay sina Phenomenal Box Office Cinema. Marami sila, di ba? Sina Jamie Barra, yung Franceth, sina David Licauco, sina Ruru Madrid, and so on mga kasambreros. So mga artista, yung mostly ng kanilang brand endorsers mga kasambreros. Tapos yun, major item tayo, no? Si Kath ay or si Alden, hinihintay lang pala si Kath kung kaya wala pa siyang girlfriend mga kasambreros. Nag-ugat ito nung nirepost kagabi ng isang admin itong interview ni na Alden at saka ni Ma'am Karen Davila mga kasambreros. So bakit wala ka pang girlfriend, no? Kaya si Alden, nasa yun ang lahat, girlfriend na lang kulang, Alden. So sabi kasi ito ni di ba? Alam ko na para dati ito nung full naman nakaraan pa, pero na-repost kagabi ng isang admin, tapos may mga nag-comment, no? Na kung saan ay hinihintay niya pala na lang daw si Catherine, no? Mga kasambreros. So sabi dito ni Ma'am Karen, na-reject ka na ba in real life? Sabi ni Alden. Opo naman, sabi niya. Totoo ba? Sabi niya, have you ever been heartbroken? Sabi ni Ma'am Karen. Sabi ni Alden niya, no? Kanino? Sabi niya. Siyempre, di sabi ni Alden, no? Sabi niya, ay, wag na lang po nating pangalan siguro. Tapos, tawanan silang. Yun, sabi ni Ma'am Karen, ay, you're so good looking, you're so famous, mabait ka, bakit wala pang girlfriend? Sabi niya, of course, alam natin yung explanation dito ni Alden yung perspective niya, no? He was really searching for
his girlfriend, no? Marami nagsabi na yun na lang talaga ang kulang na sinalahat na. But I also try to look but I think ang nangyari kasi yung kanya people, like all the girls that I tried to have a connection with, pag ando na siya, Miss Karen, pag nagtatawid na, bigla na lang gumaganit siya for some reason. So parang hindi siya natutuloy, no? Mga kasimre. So may nag-comment dito na isang fan, sabi niya na hinihintay pa niya si Kath na 27 minutes ago yung kanyang pag-comment, si Melinda Junto, mga kasembreros. So yun, Catherine and Alden, forever kayo talaga ang bagay. When I can't, Sinadrin, sabi niya dito. So may mga iba pa ng comment, no, mga kasembreros. Pero yun, talagang hindi pa dumarating ang time or perfect time talaga ni Alden, mga kasembreros, para sa kanyang, alam mo yun, special someone. Pero alam kong darating, mga kasembreros. So hoping and praying na magkaroon talaga sila ng project ulit, no, ni Kath, mga kasembreros. So alam kong darating yan, hindi man ngayon, maybe next month, next year, next 2 years, pero hindi masaya 2 years. Kasi alam natin na hindi man pa ng Kath din, mga kasembreros. So makita na lang natin, no, talagang bubuhos na naman ang box office, mga kasembreros, kasi nga alam natin na papatok pa na siya, decision lang talaga ng management, mga kasembreros, siguro ang inaantay ng dalawang ito. So hoping and praying and expecting na sila pa magkaroon ulit ng project talaga, no, mga kasembreros and mga Kathnatics. Tapos post ni Alden, ang lalalim na mga post ni Alden na ito. May isa dito na parang hindi ko alam kung French or parang saksakan na, no? Hindi ko alam, parang blanco siya, tapos parang parte ng bahay, no? Parang saksakan, ganoon. Hindi ko alam. Pinost ito sa kanyang Instagram tapos yung isa naman dito ay itong tama talaga ito, mga kasembreros. So comfort, sabi niya, comfort kills growth. Then parang nakatayo ka lang, nakaupo ka lang, tapos yung mga paa mo pa lang ay nakaugat na doon sa sahig, no, na hindi ka na lumalago, no. Tapos may arrow naman na naka-point doon sa kabila na growth. So comfort zone, upo-upo ka lang, no, wala kang ginagawa. Pero kung nakaupo ka naman tapos may ginagawa ka, so okay lang. Pero pag lackadaisical ka, dormant ka, mga kasembreros, ay hindi ka talaga lalago. So in any field, no, pwedeng sa architecture, sa engineering, sa medicine, sa science, sa physics, sa content making, sa teaching, no, kung sa agriculture. So anong field na meron ka, hindi ka talaga lalago kung hindi ka magta-try ng something na ikalalago natin, mga kasembreros. So as simple as that. So ang lalim, no, ng mga post ni Alden, mga kasembreros. Pero yun. So actually that ends our Kathleen items. Ipi-play ko itong video kung gusto niyo po, mga kasembreros, no, or videos. Tapos pakinggan natin of course ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang Sunday po, ha, sa bawat isa. Na-reject ka na ba in real life? Opo naman. Totoo ba? Yes, Miss Karen. Have you ever been heartbroken? Yeah. Kanino? Huwag na lang po natin pangalanan siguro. Totoo. What is it about Alden? You're so good looking, you're so famous, mabait ka. Bakit wala ka pang girlfriend? Before po kasi parang I'd like to put it as I was really searching for it. People are saying na yun na lang yung kulang, nasa yun na lahat eh. But I also did try to look siguro po, but I think ang nangyayari kasi sa kanya is people, like all the girls that I tried to have a connection with. Pag andun na siya, Miss Karen, pag alam mong tatawid na, bigla lang parang gumaganit for some reason. Ladies and gentlemen, Pablo's brand ambassador, Catherine Bernardo. Once again, let's give it up for our Asian superstar and the one and only Catherine Bernardo! Ladies and gentlemen, let's all stand up to give a warm round of applause to welcome Pablo's brand ambassador, Catherine Bernardo.
absolutely amazing. Nice to see you. I know it's been a long time since I last saw Ate Kat, and congratulations on everything. Thank you, you too. Congratulations. Thank you, Ate. And I'll just read them first. Hello po sa inyo lahat. Magandang gabi to all our Bangko Mares and Bangko Pares. I love the energy. Yes. And balita ko kanina pa kayo dito. I hope you Yes. guys are still okay. Thank you so much for having me and sana masaya ang gabi ng lahat. Alam mo, Sobrang ganda po ng ating Word of God mga kasambreros. Ang title natin ay Buhay na Nagtatagal or Walang Katapusan or Hangganan. 1 John chapter 1 verse 2, Christ who is life was shown to us. We saw Him, sabi niya Apostol Juan. We tell you and preach about the life that lasts forever. Ito yung mga kasambreros, no? Eternal life na walang katapusan. He was with the Father and He has come down to us. Grabe mga kasambreros, no? So, buhay na walang hanggan. Parati nating isipin ang buhay sa mundong ito ay may hangganan talaga. No? May katapusan mga kasambreros. Kahit na tayo pa ang pinakamayamang tao sa buong mundo, kahit na tayo pa ang pinaka-influential na tao, pinaka-powerful na tao sa mundong ito, leader man tayo ng pinaka-makapangyarihang bansa or pinaka-makapangyarihang grupo, no? Tayo man ang richest man alive, lahat-lahat ng tao, no? Lahat-lahat ng tao mga kasambreros, because we are all mortal beings, no? Hindi tayo immortal sa mundo, no? Lahat po ng bagay sa mundong ito, because ang mundong ito ay fallen world na mga kasambreros. Kumaga pa, tinitirhan natin ito, yes, no? This is God's gift sa atin, na yung earth po ay natitirhan natin, no? This is where we live mga kasambreros. Pero ang buhay natin sa mundong ito ay parang isang usok, parang isang bulaklak, parang isang damo, no? Parang isang basta no, lahat-lahat mga kasambreros na nag-fade or parang nawawala mga parang bula, parang vapor mga kasambreros. So lahat po ay nawawala mga kasambreros. Saglit lang ang buhay natin. Kung isipin nyo, ang tao for example mabuhay ng 75, 76, 78, 80, 90, 100. Ako bihirang-bihira niyan mga kasambreros. Ay magkakaroon lang tayo ng like what? How many birthdays? 75 birthdays, no? Kasi 75 years lang tayo mabuhay. 78 birthdays kasi 78 lang for example tayo mabubuhay. So after that, it's pa eternity na, no? Buhay na sa kabila mga kasambreros, which is lasting. Wala na siyang katapusan mga kasambreros. So everlasting to everlasting na ang buhay natin sa kabila. So the question is, paano tayo nabuhay sa mundong ito? Nabuhay ba tayo ng may pananampalataya sa Diyos? Nabuhay ba tayo ng may personal relationship kay Lord Jesus Christ? Nabuhay ba tayo ng may purpose at saka nananampalataya tayo sa Panginoong Jesus? No, that's the big question. May oras ba tayo sa kanyang gawain, sa panalangin, sa paggawa ng kanyang kalooban sa Holy Bible? Nagbabasa ba tayo at sinusunod ba natin ang salita mga kasambreros? So that's the big question. Dito, parang nagpapatotoo, no, si Apostol Juan, na sabi niya si Jesus po ay si Christ, no, si Kristo ay yung buhay, no, na ipakita sa kanila bilang mga first hand disciples, kasi talagang yung mga disipulo ay nakasama ni Lord Jesus. Sila yung talagang tinawag mga kasambreros na makasama niya, maging katuwang niya mga kasambreros sa pag-advance ng kingdom, sa pagtupad ng kalooban ng Diyos Ama na sinabi or mission ni Jesus Christ sa mundong ito. So sabi niya nga dito, we saw Him. Nakita talaga ni Lord ni Apostle Juan and the rest of the disciples, si Lord Jesus Christ talagang man to man, no? Personal nilang nakasama, kumain, natulog, maghayo, mga kasambreros, may mga bagyo, and so on. So we tell you and preach about the life that lasts forever. So ito ay reminder ni Apostle Juan, Apostle John, mga kasambreros, na although walang specific na church kung saan dito ay maybe sa isa sa mga churches na kanila pong binild, no, or ginawa or finound mga kasambreros yung church nito, yung recipients. So specifically siguro mga Hebrews, no, or mga Israelites. So He was with the Father and He was come down to us. God highlights the profound concept of Jesus being the eternal revealed or eternal life revealed to us in this verse. Jesus as the Son of the living God
is portrayed as the embodiment of eternal life itself. No, kasi siya ang buhay, He's the resurrection in the life. No, wala pong, sabi nga sa John 14:6, walang makakapasok at makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya, mga kasimers, because He is kumapa siya ng daan. Kaya siya yung kumapa sa isang highway, di ba? Hindi ka makapunta sa ganitong lugar kung hindi ka dadaan dito. Hindi ka dadaan dito sa road na ito or sa daan na ito. So, parang ganon siya, mga kasembreros. So, si Jesus Christ ang naging tulay, no, naging susi, mga kasembreros, and access natin patungo sa heaven. So, kung ang iba, ginagawa lamang siyang prophet, si Lord Jesus Christ, para sa atin po ay He is the Savior, He is the Redeemer, He is God, mga kasembreros, and the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except sa pamamagitan niya. This verse captures the essence of Christian belief that Jesus is not just a historical figure, but the ultimate source of life beyond death, offering hope and redemption to all who believe in Him. So, yun, hindi lamang siya historical figure. Na kasi pag yung iba talagang pag-atheist, for example, or mga philosophers o scientists na hindi naniniwala, ay iniisip lang nila na historical figure lang si Lord Jesus Christ. Na parang katulad lang siya ng mga dumaang scientists or prophets, for example, no? Parang gano'n lang yung kanilang pagtingin. But no, kasi kung hindi siya, kung wala si Lord Jesus Christ, wala rin tayo. Wala ang mundong ito. Everything that we see around us, mga customers, ay siya yung pinagbulan sila. No? Si God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So, parang ganon. Sabihin naman iba, hindi naman siya yung gumawa ng buildings, hindi naman siya yung gumawa ng bag, hindi naman siya yung gumawa ng computer. Definitely not. Pero, saan nagmula ang tao? Sino ang lumikha sa tao? Sino ang lumikha sa lumikha ng cellphone? Sino ang lumikha sa lumikha ng mga gamit na ginagamit natin ngayon, laptop, electric fan, ilaw, and so on, mga customers, di ba? So, God created us, from the time of Adam and Eve pa lang, mga kasembreros. So, yun kasi masagutan ng mga atheists, at saka iba yung paniniwala, mga kasembreros. But, sa atin, na mga Kristiyano at naniniwala kay Lord Jesus Christ, ay He Himself is God and the source of eternal life. Jesus, as the eternal life, signifies not just life without end, but a quality of life that transcends the temporal and enters the realm of the divine. It prompts us to reflect on the meaningfulness of our existence in our relationship with God through Jesus. So yun, relationship, we're not talking about religion. We are talking about relationship, mga customers. Kasi di ba, pag nag-share ka ng gospel or nag-share ka ng word of God, sabi na, anong religion mo? So yung iniisip ng mga tao, minsan hindi natin maialis yung ganon kasi pag nag-share ng gospel, iniisip nila iba yung sekta, iba yung religion mo, iba yung paniniwala mo. Actually, we believe in the same God. It's just the manner, the procedures, mga kasembreros, or the methods of yung ginagawa sa church ba ng mga kasembreros. So kung kaya ako, I am not promoting religion, I'm promoting Lord Jesus Christ. Kasi pag religion, talagang mag-aaway-away, ganito, ganyan nga. Pero pag si Lord Jesus Christ, si God lang, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit ang i-share mo. So wala po kasi when we share Jesus Christ, so we share love, we share respect, we share truth, we share humility, we share yung mga good attributes, mga kasembreros. While religion creates division, Jesus Christ creates and promotes unity. So as simple as that, mga kasembreros. So Jesus who opens the gateway to eternal life for all who seek Him, seek Him dapat hinahanap natin siya, naglalaan tayo ng panahon sa Biblia, sa panalangin, paggawa ng kanyang kalooban. Ginagawa natin yung love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength, and we love our neighbors or fellow people as we love ourselves, mga kasembreros. So let this profound truth resonate in your heart, guiding you on a spiritual journey towards a deeper understanding of the eternal life offered to us through Jesus Christ. So, seek Him, dapat ganoon kasi parang lang yan parang yung gate nakabukas na. Pero pag ayaw mo nung pumasok, so walang choice, hindi ka papasok, Pero pag yung taong talagang nanampalataya at gustong i-seek, gustong ma-discover pa si Lord Jesus Christ, gustong explore pa, tsaka magkaroon ng knowledge about Jesus Christ, ay papasok siya doon, kung saan ay parang library of
goodness ng Panginoon, ng kanyang love, ng kanyang truth, ng kanyang discipline, ng kanyang holiness, of who He is, mga kasambreros in general. So, papasok ka doon kasi gusto mong matuto at gusto mong ma-discover si Lord Jesus Christ. So, parang gano'n lang siya. May dalawang tao na, parang isa, nakabukas yung gate. Or yung pagkain, nasarapan mo na yung pagkain. Kung ayaw mo naman kainin, walang magagawa, yung ibang tao. So, pero kung ikaw ay gusto mo talagang kumain ng, let's say, yung Holy Bible, ay bubuksan mo yan, kakainin mo, papakainin mo yung spirit, yung soul mo, mga kasambreros. So, ganun po siya. So, the phrase, the life was manifested, points to the incarnation of Jesus Christ, or resurrection, where the divine took human form. This manifestation is not just a historical event, but a continuous revelation of God's presence. So, ganun po siya, no? Parati nating tatandaan na sa mundong ito ay hindi nagtatagal ang buhay, no? Sa kabila naman kay Lord Jesus Christ, because He is the source of resurrection. He is resurrection Himself. He is life itself. He is the eternal life, the source of eternal life Himself, mga kasambreros. Ay maniwala at manalig tayo kay Hesus Kristo. Alright? So yun naman sa ating Word of God, ha? Napapagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and of course, eternal life or buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Lord Jesus Christ. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said amen and amen. See you next time, mga kasambreros, and paalam po. I love you all.